At so yun, what's up mga par, at good morning, no? At yun, at pang-apat na Misa de Gallo na natin, no? Misa de Gallo na, no? Port. At yun mga par, at kakataos lang natin mag-almusal at bibis na tayo mga par, at kikilos, no? At ano pa nantay, samahan nyo ako sa simbahan. Let's go. Yup. At pagkageto nga pala mga part na bisa tayo. Stick daw yung mga getong yung mga getong transition sabi nila. Boop. At yun mga par, nakabisa na tayo, no. Alis na kami ng baby nana. At pupunta namin ng simbahan mga par at panantay. Let's move out. Surprise! Ang hari ng Judea, may isang saserdote na ang pangalan sa Arias, sa pangkat ni Abias. At mula sa lipi ni Aaron, ang kanyang asawa, si Elizabeth. Kapwa sila, kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Namumuhay na naaayon sa mga utos at alituntunin mula sa Panginoon. Wala silang anak sapagkat baong si Elizabeth at sila ay matatanda na. Ang pagkat ni Zacarias ang nanunungkulan noon at siya ay naglilingkod sa harapan ng Diyos bilang saserdote. Nang sila'y magsapalaran ayon sa kaugalian ng mga saserdote, siya ang nahirang na maghandog ng kamangyan. Kaya pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng kamangyan. Samantalang nagkakatipon naman sa labas ang mga tao at nananalangin. Walang ano-ano'y napakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon. Nakatayo sa gawing kanan ng dambanang sinusunugan ng kamangyan. Nagulat si Zacarias at sinidlan ng matinding takot nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig na ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at Juan ang ipapangalan mo sa kanya. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya at maraming mga magagalak sa kanyang pagsilang, sapagkat siya ay magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak o anumang inumin na nakakalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, magpupuyos na siya, magpupuspos na siya ng Espiritu Santo. At marami sa mga anak ng Israel ang papapagbabigin niya sa kanilang Panginoon. Mauna siya sa Panginoong taglay ang Espiritu at kapangyarihan ni Elias upang pagkasunduin ang mga ama at mga anak at pagbabalikin sa dakan ng matuwid ang mga suwain. At sa gayon, ipagkakanda niya ng isang bayan
ang Panginoon. Sinabi ni Zacarias sa anghel, paano ko po matitiyak na mangyayari ito? Sapagkat ako'y napakatanda na at din ang aking asawa. Sumagot ang anghel, ako si Gabriel, na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Sinugo ako upang ihatid sa iyo ang mabuting balitang sinabi ko na sa iyo. At ngayon, mapipipigat, hindi makapagsasalita hanggang sa araw na maganap ang mga bagay na ito. Sapagkat hindi ka naniwala sa mga sinasabi ko na matutupad pagdating ng takdang panahon. Samantala, naghihintay naman kay Zacarias ang mga tao. Nagtaka sila kung bakit nagtagal siya ng gayon sa loob ng templo. Paglabas niya ay hindi na siya makapagsalita. Mga sinyas na lamang ang ginagamit niya, kaya napagtanto nila na nakakita siya ng pangitain at siya ay nanatiling bibig. Nang matapos ang panahon ng kanyang paglilingkod, ay umuwi na siya. Hindi nga nagtagal ay nagligi si Elizabeth at hindi ito umalis ng bahay sa loob ng 5 buwan. Ngayon, nilingap ako ng Panginoon, wika ni Elizabeth. Ginawa niya ito upang alisin ang aking kadustaan sa harap ng mga tao. Mga minamahal ko kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Maupo muna po tayo. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa ngalan ng Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga minamahal ko kapatid, dalawang imposibleng bagay ang naganap ngayong umaga sa kasaysayan ng banal na Ebanghelyo. Ang una po, sa unang pagbasa ay yung bahagi ng Israel na pinapahirapan ng mga Palistiyo. Yung po, binubuli sila, inaapi, nilalamangan lahat ng klase mga bagay na napakasakit sa damdamin ng mga tao doon ang nararanasan nila. Kaya nanalangin ito si Manuha sa Panginoon na bigyan sila ng anak. Bakit ni Manuha na walang imposible sa Panginoon? Sa kabila ng pagiging bango ng kanyang asawa, ay nagtiwala pa rin siya sa Panginoon. Hanggang si Manuha ay kausapin ng anghel. At sinabi sa kanya na ikaw ay magkakaroon ng isang anak na lalaki na magliligtas sa inyo sa mga Pilistiyo na laging nakakapit. At sinabihan ko yung asawa, pinasabi kay Manuha na huwag iinom ng anumang bagay na nakalalasing para maganap yung kanilang kahilingan. At sinabihan din ng iyong anak, mula pa lang sa pagsilang, ay huwag nang puputulan ng buhok, sapagkat ito ay magiging lingkod ng Diyos at kanilang tagapagtanggol. Alam po ninyo sa kasaysayan ni Samson, sa mga paaralan, alam ng mga bata ang kwento nito, na ang kapangyarihan, ang lakas ni Samson ay nagmumula sa kanyang buhok. Kaya yung sikreto, hindi pwedeng putulan yung buhok dahil dito nang gagaling ang kanyang lakas. At si Samson po ang naging tagapagtanggol nila. Nalupit ni Samson ang mga
at sila'y nagtagumpay. Ngunit, pag dumarating po ang tagumpay, meron pong ginagamit para malupig. At ito po ay dahil sa isang babae na ginupitan ang buong Samson na naging dahilan ng kanyang panghihina. Pero natapos naman niya ang kanyang misyon na labanan ang mga Pilisteo na nang-aapi sa kanila. Walang imposible sa Diyos. Ito po ay binigay ng Panginoon para sa kanilang kaligtasan at kapakanan. Sa ating po namang banal na Ebanghelyo ngayong umaga, ang istorya ay may kaugnayan sa isang saserdote na si Zacarias. Si Zacarias po ay may asawang si Elizabeth na naglilingkod sa harapan ng Panginoon. Mula pa sa kanila ng mga panahon ng mga bata pa silang mag-asawa, lagi na po silang lumuluhod sa Diyos at humihiling na pagkalooban sila ng anak. Alam naman po natin na ang isang biyaya, ang isang inspirasyon, ang isang kaligayahan na idinudulot ng anak sa pamilya. Yun po ang gusto mangyari ni Elizabeth at ni Zacarias. Pero hanggang dumating ang panahon na sila'y matatanda na, umabot na yung 20s nila, yung 30s, 40s, 50s, 60s, 70s, 80s, 90 years old, ay hindi po sila nabiyayaan ng anak. Ngunit isang araw ay naka-assign si Zacarias upang magsunog ng kamangyan. 3 grupo po yun. Nagpalabunutan silang 3 na yung grupo para malaman kung sinong grupo ang mga kasiwang sa pagsusunog ng kamangyan. At napunod po ang grupo ni Zacarias. At pagkatapos na mabunod ang grupo niya, nagpalabunutan pa uli sila. Mahigit 2 po sila humigit kumulang ng mga saserdote. Dahil isang saserdote lang ang pwedeng pumasok sa templo para magsunog ng kamangyan. Kaya kinakailangan na magpalabunutan sila kung sino ang itatalaga ng Panginoon para magsunog ng kamangyan. At nang magpalabunutan, si Zacarias po ang nakabunot at naitakda para magsunog ng kamangyan sa templo. At nang siya pumasok na sa gawing kanan ng altar na sunugan ng kamangyan, nakita niya ang isang matipunong lalaking nakatayo sa kanyang harapan. Kaya siya natakot at kinilabutan sa nakita niya. Alam niya mayroong mensahe ang Panginoon. May pagkata na. Kaya siya natakot. Pero hanggang sa nagsalita ang anghel, sinabi sa kanya, huwag kang matakot, Zacarias, sapagkat tindig ng Diyos ang inyong panalangin. Ikaw at ang iyong asawa na matagal nang humihiling sa Diyos na magkaroon ng anak ay tinugon niya. Kaya ikaw ay magkakaroon ng anak sa kabila ng katandaan ng iyong asawang si Elizabeth at pautapa. Samantalang si Zacarias ay malapit ng mag-100 years old. Si Elizabeth naman mahigit ng 90 anyos o 90 years old. Na sinabi ng anghel na sa pagkakataon ng ito ay magkakaroon ng anak. Si Zacarias sa kabila ng katandaan ni Elizabeth. Kaya nasabi ni Zacarias sa anghel, paano kung mangyayari yun? Anong katunayan? Sapagkat ako'y matanda na. At ang ating asawa'y matanda na rin at baog pa. Noon pa namin gusto magkaroon ng anak noong nasa kapanahunan ng aming lakas. Pero ngayon, nawala na kami ng pag-asa na magkakaanak pa kami. Sinabi ng anghel,
Ako si Gabriel na naglilingkod sa harapan ng Panginoon. Dahil sa hindi ka naniwala, ikaw ay mapipipi at mapipingi, hindi makapagsasalita. Hanggang sa dumating ang panahon na manganak na si Elizabeth. Mga minamahal kong kapatid, yun nga po ang nangyari. Nagtataka yung mga tao sa labas na naghihintay kay Zacarias na nananalangin habang siya'y nagsusunog ng kamangyan sa loob ng templo. Nag-aalala sila, bakit tumagal ng ganon si Zacarias sa loob ng templo? Gayong ang pagsusunog ng kamangyan ay hindi pa aabot ng 30 minuto. Pero mahigit 3 oras na ay wala pa si Zacarias. Kaya, nang lumabas si Zacarias sa templo, bumbang ng mukha, parang nakaangat ang buhok at hindi makapagsalita. Puro sinyas na lang po ang kanyang ginagamit. Kaya, napagtanto ng mga tao at ibang mga saserdote sa labas ng templo na may naganap na pangitain sa loob. At hindi nga po nila mawari kung ano ang nangyari kay Zacarias. Hanggang sa dumating ang panahon na natapos na yung kanyang obligasyon sa pagsusunog ng kamangyan at siya'y umuwi na. At pagsapit po ng ika-5 buwan ni Elizabeth, siya ay nagdalang tao. Siya'y naglingi. Hindi siya umalis ng bahay sa loob ng 5 buwan. Ito po, si Elizabeth, ang mga anak ng isang sanggol na tatawagin Juan, na hinulaan, sinabihan ng anghel na si Juan ang maghahanda sa daraanan ng Panginoon sa kanyang pagdating at papanumbalikin niya sa Panginoon ang mga tao sa kanilang pananampalataya, pag-aayusin niya ang away ng ama sa anak at magdadala si Zacarias sapagkat magiging kalugod-lugod sa Diyos. Itong si Juan, itong bata na tatawagin niya Juan. Alam po ninyo, sa puntong ito, laki kagalakan ang naganap po kay Elizabeth. Sapagkat ng panahon na yun, ng panahonan nila, dugyot ang tingin sa isang babae na may asawa na hindi magkaroon ng anak. Parang walang silbi sa lipunan, hindi po tinitingala, parang wala lang, hindi nga man lang maigalang sapagkat ang nasa isip nila, ito'y marumi, makasalanan, kaya hindi binibigyan ng anak ng Diyos. Pero, nang dumating po ang panahon na si Elizabeth nga ay maglihi at magbuntis, maraming mga kapitbahay nila, mga kaibigan, at iba pang mga kakilala na nanggaling sa mga malalayong lugar na nagtutungo sa bahay ni Elizabeth upang siya'y batiin. Initaas siya sa lipunan. Sabi nga ni Elizabeth, ginawa niya ito upang alisin ang aking kadustaan sa harapan ng mga tao. Kapag sinabing dusta, parang walang kwenta, walang silbi sa lipunan. Pero nang siya magdalang tao, siya po'y kinilala. At yung mga dating hindi pumapansin sa kanila, yung nag-iislap-islap sa kanila, ay ngayon binabati na sila at may kagalakan at may kagiliwan silang kinakausap at nilalapitan. Mga binamahal kong kapatid, kaya nga po, ang tema natin ngayong umaga, walang imposible sa Panginoon. Kapag ginusto ng Diyos, ay tiyak na magaganap. Mga kapatid, alam ko po sa panahon natin ngayon, napakaraming pamilya ang halos nawawalan na ng pag-asa sa pagtawag sa Panginoon. Dahil maaaring maisip
Simba naman ako ng simba, pero wala namang nangyayari sa pagsisimba ko. Mga minamahal kong kapatid, yung Diyos natin doon sa panahon ni Elizabeth at Zacarias, Diyos natin ngayon at Diyos natin sa darating pang mga panahon ay iisa na marunong tumugon sa ating mga dasal. Kung si Elizabeth at Elias ay nakapaghintay ng mahabang panahon, kung sila'y ikinasal ng 20 years old sila, o sabihin na natin 25 years old, o 30 years old, umabot ng 40 years old, 50, 60, 70, 80, 90 years old, hindi sila nabiyayaan ng anak. Kung kailan dumating na sila ay uugod-ugod na. Lagpas na sa senior citizen. Diba? Ay saka lang po dininig ng Diyos ang kanilang kahilingan. Kaya nagtaka si Elias sapagkat sabi niya, hindi ko na kaya, maganda na ako. Ano nga naman ang magagawa ng isang matanda para magkaanak pa? Ano kaya ang masasabi natin kung sakaling may nasa lubong tayo hanggang 90 years old, 80 years old na lang, na nasa lubong natin naglalakad, na uugod-ugod, pero malaki ang tiyan. Iisipin pa natin na si Lola ay buntis? Siguro sasabihin natin, ay si Lola may mayuma. May problema sa kanyang sinapupunan. Hindi ka agad natin maiisip, hindi po papasok sa isip natin na ang matanda na mahigit 80 anyos ay mabubuntis pa. Pero mga minamahal kong kapatid, ano po ang sabi ng Diyos? Walang imposible sa Kanya. Kaya ito po yung gabay natin na sana ngayong ika-4 na Misa de Gallo, magkaroon tayo ng pag-asa. Huwag tayong susuko sapagkat may pag-asa pa sa harapan ng Panginoon. Sa ating kasabihan, ang umaayaw ay hindi nagwawagi at ang nagwawagi ay hindi umaayaw. Amen? Kaya po mga pinabagong kapatid, kapit lang. Diba? Yung mga kasabihan natin, kapit lang. Sapagkat ang Diyos ay hindi natutulog para sa atin. Maaaring sa tingin natin sa ating sarili, ay bakit kaya hindi pinakikinggan ng Diyos ang aking mga dasal. Pero sa isang banda, tingnan din po natin. Sabi ko nga kahapon, tumingin tayo sa ating paligid. Baka naman marami tayong bagay na hindi naman hiningi sa Diyos, pero Kanya ipinagkaloob at patuloy na ipinagkaloob sa atin. Kaya, mga minamahal kong kapatid, ngayon po ang ika-4 na araw ng Misa de Gallo ay tayo po ay ginahamon ng mga pagbasa na dapat tayo ay maging matatag. Dapat hindi tayo aayaw. Dahil ang umaayaw, hindi nagwawagi. At kapag nagwawagi, hindi dapat umaayaw sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Tayo po tayo, dumulog tayo sa kabutihang loob. At yun na nga mga kaparno, tapos na ang ating ika-4 na simbang gabi. Yun, sana na ano ko na kayo mga kaparno, satisfied na sa homily at sa nakakuha na natin lahat, no? Sa 20 minutes yun ng mga par, no? 22 minutes plus, no? At ayun lang mga par, like, comment, share, and subscribe. At sana nakapakinig na naman ang mga ang mga hindi naka-attend ng misa ng mga par, no? At ayun lang mga par, laging good vibes lang, peace out, and yun lang mga par.